natin mga kapatid sa hapong ito ay ang pamagat po ay ang katotohanan po ng ating buhay. Or sa English, the fact of this life. So sa ating pong buhay mga kapatid, alam ko na alam nyo na ito. Marami sa inyo na ang nakakaalam ng mga katotohanan po na sasabihin ko. Pero yung mga katotohanan ito kasi mga kapatid, minsan sa buhay natin, nangyayari na to Nangyayari na to, pero gina-justify pa rin po natin. Yung parang hirap na hirap tayong tanggapin yung mga katotohanan na yun mga kapatid. So ano nga po ba yung mga sinasabi ko na katotohanan po ng ating buhay or the fact of this life mga kapatid? Number 1, we are a sinner. Tama po ba? Tayo pong lahat ay makasalanan. Pangalawa po, we are going to die. Tayo pong lahat ay mamamatay. Pangatlo po, we will be judged. Tayo pong lahat ay haharap po sa paghuhukom. Yun po yung paglilitis po ng ating Panginoon after death, nung physical po ng katawan natin. Yung pang-apat po, you cannot save yourself. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo ng ikaw lang. Number 5 po, your hope is only Jesus Christ. Tama po ba? Yun po yung mga katotohanan ng buhay na gusto kong ibahagi or mensahe ko sa inyo ng Panginoon ngayong hapon ito. So bago po tayo magpatuloy mga kapatid, tayo po muna ay manalangin at hingin po natin ang presensya ko ng ating Panginoon. Heavenly Father, we thank you po Panginoon sa hapon ito, Panginoon, na muli we gathered as one, Panginoon, upang ikay papurihan, dakilain po, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. Lord, hallelujah, Lord, I know and I believe, Lord Jesus Christ, na yung Holy Spirit mo, Panginoon, ay naandito na po. Nararamdaman na po namin siya mula kayo ng umaga po, Panginoon, hanggang ngayon po, Panginoon. Na wag po kaya at Panginoon na matapos itong maghapon ito po, Panginoon, nang hindi mo po kami pinutuspos po, Panginoon. Gayun din po, Panginoon, na itago niyo po ako sa iyong likuran, Panginoon, at yung kalwalhatian mo, Panginoon, ang makita po nila, Panginoon. Hindi po nila makita, Panginoon, na ako ay bata, Panginoon. Hindi po nila makita, Panginoon, na ako po ay isang baguhan lang, Panginoon. Sa pagtayo, Panginoon, sa harapan ko. Pagkos, Panginoon, ang makita po nila, Ama, ay yung kalwalhatian mo, Panginoon. Lord, open their eyes, Panginoon. Buksan mo ang kanilang spiritual na mata, spiritual na pandinig, ang kanilang mga puso po, Panginoon, upang maisa puso at maisa po pamuhay po namin, Panginoon, ang iyong mga salita, Ama, sa hapong ito, Panginoon. Let the Holy Spirit, Panginoon, take over, Panginoon, kung ano man po yung gawain namin sa hapong ito, Panginoon. As we pray in the mighty name of Jesus. Amen. So, yun po yung sinasabi ko po kanina, mga kapatid. So, bago po tayo magpatuloy, ulitin ko po, we are a sinner. Tama po ba? Yes. So, una po, we are a sinner. Sino po sa inyo dito ang hindi nagkasala or wala kahit kailanman nagawang kasalanan? Kasi ako po, inaamin ko po ay still, nagkakasala po ako kasi nandito pa rin po tayo sa mundong ibabaw. So, sino po sa inyo dito yung hindi nagkasala or walang nagawang kasalanan? Amen. Wala po, di ba? Wala. Lahat po tayo ay makasalanan. Lahat po tayo ay nakagawa na ng kasalanan. Pero minsan kasi kung may nagagawa tayong kasalanan, gina-justify pa po natin siya, di ba? White lies naman yun. Sabi niya, white lies naman yun. Okay lang yun kasi para sa kanya naman. Maliit or malaking kasalanan man yan, kapatid, is still because it kasalanan. Lie pa rin po yun. Tama po ba? Sabi po mga kapatid sa aklat ng Romans 3:23, sa English po, sabi, for all have sinned and fall short of the glory of God. Sabi po sa Tagalog, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Amen? Wala pong taong hindi nagkasala. Lahat po tayo ay nagkasala at hindi po karapat-dapat sa paningin ho ng ating Diyos. Amen? Amen. Pero dahil sa biyaya at habag po ng ating pong Panginoon, ng ating pong Jesucristo, tayo po ay minarapat niya. Naging karapat-dapat po tayo sa harapan ng Panginoon dahil po yun sa pag-ibig niya. Amen. We are so blessed, di ba mga kapatid? We're still blessed kasi kahit hindi po tayo karapat-dapat, ay minarapat po tayo ng ating Panginoon. Amen. Kaya huwag ho tayong magmamalaki sa harap po ng ating Panginoon dahil wala ho tayong maipagmamalaki sa Kanya. Alam ng puso yung tibok ng puso mo. Alam ng Diyos yung tibok ng puso mo, kapatid. Alam ng Diyos yung laman ng puso mo, yung isip mo. Maaaring maitago mo siya sa iyong sarili, sa mga kaibigan mo, sa mga taong nakapaligid sa iyo. Pero sa Diyos, wala ho tayong maililihim. Amen. Amen. Wala po tayong maililihim sa Panginoon. Hip lang ako ng ating buhok is alam niya.
yung kulay ay yung bilang niya. Kaya wala ho tayong maililihim sa Panginoon, mga kapatid. Tayo hong lahat ay makasalanan. Pero dahil po sa mahal po tayo ng Panginoon, tayo po ay pinatawad niya at minarapat niya po sa kanya. Amen. Sabi pa mga kapatid sa Romans 3:24, ngunit dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, itinuring niya tayong matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang tumubos sa atin. Ito'y regalo. Amen. Hallelujah. Diba? Tayo po ay nagkasala. Tayo ay hindi karapat-dapat sa ating Panginoon, sa harapan po ng Panginoon. But still, tinubos po tayo ng ating Panginoon. At ito po ay isang regalo. Yun po yung pinakamagandang regalo po sa atin ng Panginoon. Yun yung tubusin niya po tayo sa ating mga kasalanan. Amen. Nakakuha po ba natin mga kapatid? Amen. Amen. Alam niyo po mga kapatid, kapag po tayo ay nakakagawa ng kasalanan, we as a Christian, di ba nakukonsensya tayo? Di ba nakukonsensya tayo? Bakit ginawa yun? Ba't nagawa ko yun? Ganun. Parang pinakukonsensya tayo, di ba? Pero hindi po yun konsensya. Yun po ay ang banal na Santong Espiritu. Tinatapik ka ho ng banal na Santong Espiritu na, anak, nagkasala ka. Anak, nakagawa ka ng ganito. Yun po yung kagandahan sa atin bilang isang Kristiyano. Kasi nare-realize po natin kung ano yung nagagawa natin. Tama po ba? Unlike to the other people na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, na pag nakagawa siya ng kasalanan, siya pa yung mayabang na wala, kasalanan niya yun. Hindi ko yun kasalanan. Yung hindi niya ina-admit mismo sa sarili niya na siya ay nagkasala. But we, as a Christian, tinatapik na tayo ng Holy Spirit. Anak, you need to repent. Kailangan mong humingi ng tawad. Kailangan mong magsisi. Kailangan mong magpakumbaba dahil wala kang magipagmamalaki sa harapan ng Panginoon. Tama po ba? So, pangalawa po mga kapatid, nakatotohanan po ng ating buhay ay tayo pong lahat ay mamamatay. You are going to die. We are going to die. Life is too short, mga kapatid. Aminin man po natin, mga kapatid, tayo pong lahat ay hahantong sa kamatayan. Hindi natin alam kung kailan, saan, paano, kung ano tiwagas niya Apo Diyos, no kasakno na nga alain, di pa nagbiyak tayo. Hindi po natin alam sa kung paano paraan kukunin ng Panginoon yung buhay mo natin. Kasi marami nga dyan, naglalakad lang na aksidente, namatay na. Meron nga dyan, natutulog lang, kinabukasan, wala siyang hininga. Meron nga dyan, sanggol pa lang, hindi niya pa nasisilayan yung mundong ibabaw. Kinuha na ng Panginoon yung buhay niya. Tama po ba? Pero tayo ho, bilang anak niya, mapalad po tayo dahil humihinga pa po tayo. Amen. Sabi po mga kapatid, sa aklat po ng Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating pong Panginoon. Amen. Diba? After that po mga kapatid, meron po tayong buhay na walang hanggan na naghihintay po sa atin. After that po ng physical po na katawan po natin, kung tayo po ay susunod sa kagustuhan po ng Panginoon, yung regalo po na sinasabi sa atin dito sa mensaheng ito, mga kapatid, ayun po yung buhay na walang hanggan na gustong ibigay sa akin ng Panginoon, gustong ibigay sa iyo ng Panginoon, at gusto niyang ibigay sa mga anak niyang tapat sa Kanya. Amen. Hallelujah. Alam niyo po mga kapatid, one time, dun po sa topic po namin sa Chams, di ba, natanong po doon kung ano yung isa sa mga kinatatakutan po natin. Wala niya po yun. Tapos majority po sa amin, ang sinabi ay yung mamatay, yung isa, hindi mo alam, yung hindi mo kami yung mamatay po yung isa sa mga mahal natin sa buhay. Di ba? Kung iisipin nga naman talaga natin, is parang ang sakit mawalan ng isang mahal sa buhay. Di ba? Ang hirap nun tanggapin, para ka nang pinagsakan ng langit, pinagsakloban ng langit at lupa, na hindi mo na alam yung gagawin mo, kasi iisipin mo wala, napakasakit na. Pero yun nga po yung sabi ko dito, na lahat po tayo dito. Hindi po natin alam kung kailan, kung saan, at kung paano. Kaya we're still blessed po mga kapatid, dahil meron pa po tayong buhay. So ibig sabihin po ng mga kapatid, God is still given us a chance para po baguhin yung spiritual habit po natin. Para baguhin
baguhin po yung spiritual life po natin, mga kapatid. Kung noon ay patuloy kang nagkakasala or may mga bagay kang nagagawa na hindi ka lugod-lugod sa harapan ng Panginoon, at may mga bagay kang ginagawa na ikaw mismo alam mo na sa sarili mo na bawal yun, and still ginagawa mo pa din, baka kapatid, this is the right time para i-surrender mo na yun sa Panginoon. Maybe this is the right time, mga kapatid, na bitawan na natin yung mga kailangan nating bitawan. Excess baggage ba? Sabi sa pelikula. Yung excess baggage ba? Di ba? Pag may excess baggage tayo, hirap na hirap tayong dalhin. Pag meron tayong mga babigat na dala-dala, ang hirap-hirap nating makipag-usap sa Panginoon. Parang ang layo-layo na natin sa Panginoon. Yung pag nag-pray ka ang dami ng pinupuntahan ng prayer mo, hindi na siya sunod-sunod, hindi na siya nakalagay dun sa gusto mong ipag-pray. Kasi yung kasalanan mo, yung bumabagabag pa rin mo sa puso mo natin. So yun po, mga kapatid, yung mga kailangang bitawan, mga kailangang iwanan, iwanan na po natin upang makasunod po tayo sa atin po Panginoon. Napanood niyo po ba yung movie na Rewind? Napanood niyo yung movie na Rewind? Hindi pa ko. Si Marian tsaka si Dudong. Di ba? Sa totoong buhay po, wala pong rewind. Di ba? Ang moral story po ng movie na yon is, di ba, nag-focus. Si Ding Dong is nag-focus siya sa trabaho niya, na parang napabayaan niya yung pamilya niya, napabayaan niya yung relationship nila ng asawa niya, gano'n. Tapos, ang pinaka-moral story po nun is, pahalagahan po natin yung buhay niya. Pahalagahan po natin yung buhay po natin hanggat binibigyan pa po tayo ng chance ng ating Panginoon na baguhin po yung buhay natin. Dahil po sa totoong buhay ay wala pong Amen. Wala pong rewind ng totoong buhay, mga kapatid. Wala po. Kaya, pahalagahan po natin yun. Yung mga kapatid po natin, yung mga pamilya po natin na hindi ka po nakakakilala sa Panginoon, is ipakilala na natin ang Panginoon sa kanila. Kasi hindi natin alam kung kailan sila mawawala. Hindi natin alam kung kailan sila kukuhanin ni Lord. Diba, ang sakit naman po sa naisipin na ikaw ay maliligtas. Tapos yung mga kapatid mo, nanay, tatay mo, ay hindi maliligtas. Ikaw, andun ka sa langit, you're worshiping the Lord in heaven. Tapos yung kapatid mo, makikita mo doon, hindi na kayo magkakalala. Pero ang sakit kasi isipin, pag-iisipin natin ngayon na ikaw, andun ka sa heaven, tapos sila nagsasuffer sa heaven. So this is the right time, kapatid, na ipakilala mo ang Diyos na buhay sa atin. Amen. Pangatlo pong katotohanan mo ng ating buhay ay you will be judged. Tayo pong lahat ay mahuhukom. Malilitis po tayo one by one. After that po ng physical po nating katawan, harap po tayo sa ating Panginoon one by one. Hindi po siya groupings. Hindi po siya ganito na groupings. Hindi mo po pwedeng sabihin sa Panginoon, Lord, best friend mo man siya, baka pwede mo na siya isama sa akin. Hindi po ganun, ha? Ang judgment po ay one by one. Hindi po siya avoidable. Hindi po siya naiiwasan. It is certain to happen. Mangyayari at mangyayari po ito. Wala pong makakatakas dito sa judgment. At yung judgment po, ito po yung ito na po yung, kumbaga sa korte kung ikaw ba ay makukulong o makakalaya. Tama ko ba? Sa atin pong Panginoon, kung ikaw ba ay pupunta sa langit, Lucente. Tama ko ba? Kasi nga, yung sabi ko kanina, sa unang katotohanan mo ng ating buhay, ang kabayaran mo ng kasalanan ay kamatayan. Pero dahil sa biyaya at habag mo ng ating pong Panginoon, tayo po ay nabigyan ng regalo. Yun po yung buhay na walang hanggan. But, sabi nga po ni Pastora kanina, lahat po ng mga promises ng Panginoon ay may but. May but. May kaakibat na but. Hindi po pwedeng maliligtas ka na lang na wala kang ginagawa. Hindi ka po pwedeng maliligtas lang nang hindi ka sumusunod sa ating pong Panginoon. Amen. Amen. So sabi po doon, you will be judged. Sabi po mga kapatid, just some people are destined to die once. After that, to face the judgment. Sabi po sa Tagalog, itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan.
At pagkatapos nito'y ang paghuhukom ng Diyos. Nakakatakot po, no? Nakakatakot po, no? Yung haharap na tayo sa ating Panginoon. Di ba? Sana marinig po natin na sabihin po ng ating Panginoon, come, my faithful servant. Di ba? Yun po sana yung marinig po natin sa ating pong Panginoon. Come, my faithful servant. Di ba? Ang sarap po nun sa pandinig, mga kapatid. Pero ngayon po ba tatanungin po kayo, sa estado po natin ngayon, sa estado po ng meron po tayong na spiritual life po natin ngayon, sa tingin niyo po, ano po yung sasabihin sa iyo ng Panginoon pag ikaw yung humarap na sa judgment? 100% sure lang po ba tayo na sa langit po tayo mapupunta? Diba? Ang hirap pong sagutin kasi maging ako ay Lord? Ano ba? Diba? Diba? Ang hirap pong sagutin. Pero ito po yung good news. Andito pa po tayo sa mundong ito eh. Meron pa po tayong chance. God is still giving us a chance na makamit po natin yung buhay na walang hanggan na yun. Amen po ba? Tama po ba? Amen. Hallelujah. Sabi po sa pang-apat po na katotohanan po ng ating buhay, you cannot save yourself. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Hindi mo maliligtas ang sarili mo. Hindi mo po pwedeng ibigay ang salvation sa sarili mo. Kasi ang makakapagbigay lang nun ay ang ating pong Panginoon. Even Satan, hindi niya mo kayang ibigay sa atin yon. Although kaya mo ni Satan na pagpalain ka, kaya mo ni Satan na napagandahin yung buhay mo, lahat mo nang kaya nang gawin ng Panginoon, ay kayang-kaya din pong gawin ni Satan, except yun pong magbigay ng kaligtasan. Yun pong magbigay ng salvation mo. Tama po ba? You cannot save yourself. Sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourself. It is a gift of hindi ho yun galing sa iyong sarili. Kung sa sariling kaparaanan mo lang, kapatid, hindi mo kaya yun. Money cannot save your life. Money cannot give you salvation. Yung posisyon mo, kapatid, hindi yun makakapagbigay sa'yo ng kaligtasan. Hindi ko po sinasabi na hindi importante ang pera, ha? What I'm talking about, mga kapatid, is yung salvation ko. Hindi po kayang bilhin ng pera mo yung salvation, or hindi po kayang bilhin nung pera mo yung buhay na walang hanggan na gustong ipagkaloob sa'yo ng Panginoon. Tama po ba? Amen. Amen. So, huwag mo nga hayaan na mauna sa'yo yung pera, huwag mo hayaan na mauna sa'yo yung yabang mo na dami akong pera, madami akong ari-arian, kaya kong gawin lahat, kaya kong bilhin lahat. Yes? Pwede mong gawin yun, pero hindi mo mabibili ang salvation. Ano ba? Amen. Sabi pa po sa Ephesians chapter 8 verse 9, hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmamalaki ang sino. Amen. Ang salvation po natin ay hindi po yun nasusukat dun sa mga magaganda po natin ginagawa. Kasi minsan kung may nagawa tayo, ginawa ko yun. Akong gumawa nun. Kumbaga yung credit is lagi natin binibigay sa sarili natin, which is wrong. Dapat ang napapupurihan po sa buhay po natin ay ang ating po Panginoon. Tama po ba? Use your money to glorify God. Use your resources, all your resources to glorify God. Amen. Huwag mong sambahin yung pera mo, huwag mong sambahin yung kung anong meron ka dito sa mundong ibabaw. Yun nga yung sabi ko kanina. Yes, napaka-importante mo ng pera nowadays. Kasi yun po yung reason bakit po tayo nandito. Huwag po tayong maglokohan. Kasi yun po talaga yung isang rason bakit po tayo nandito sa bansang Hong Kong. Tama po ba? Siyempre, para po makapaghanap buhay, para po mabigay yung pangangailangan ng pamilya ko natin. Dahil po yun sa pera. Tama po ba? Dahil po yun sa sahod. Pero yung nga yung sinasabi ko, huwag mong gawing Diyos yung pera. Because use all your resources to glorify God. Tama po ba? So yung panglima po na katotohanan po ng ating buhay, mga kapatid, ay
Ang pangima po mga kapatid is, our hope is only Jesus Christ. Our hope is only Jesus Christ. Wala na pong iba. Minsan kasi mga kapatid, kung tayo mo dumadanas sa problema, kung tayo mo nakakaranas ng sakit, ang una nating linalapitan ay yung kapitbahay natin. Maaari mamamatay na ata ako kasi may nararamdaman na akong ganito. Instead sana na mag-pray ka at itulog mo sa ating Panginoon, inuna mo pang sabihin doon sa kapitbahay mong chismosa. Tama po ba? Tama po ba? Amen. Tapos pag po tayo dumadanas ng mga gantong pagsubok mga kapatid, lagi po nating alalahanin, our hope is only Jesus Christ. Amen. Siya lang po yung pag-asa ko na wala na po iba. Sabi po mga kapatid sa John 14:6, ako ang daan at ang katotohanan ng buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan. Yun yung sabi ko kanina, money cannot save you. Your resources cannot save you. Only God can save you. Ang Panginoon lang po ang makapagbibigay sa inyo ng salvation mga kapatid. Ang Panginoon lang po ang makapagbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan. Sabi po dito, I am the way, the truth, and the life. Malinaw po, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa aking Ama kundi sa pamamagitan. Amen. Sabi po mga kapatid sa Acts 4 verse 12, walang sinumang sa mundong ito ang makakapagligtas sa atin kundi si Jesus lamang. Amen. Kundi si Jesus lamang mga kapatid, wala na hong iba. Wala na pong iba mga kapatid na makakapagligtas mo sa atin, na makapagbibigay mo sa atin ng kaligtasan kung hindi ho ang ating Panginoon Diyos. At ito po yung maganda dito mga kapatid. Doon po sa 5 sinabi ko, mga kapatid, na katotohanan po ng ating buhay. The choice is ours. Nasa atin po yung choice. Kung saan po tayo pupunta, doon po ba sa daan na pinapalakaran po sa atin ng Panginoon, or doon po sa daan na tayo po ay makapahamak. God given us the freedom to choose. God given us the freedom na mamili sa kung anong daan nga po yung pupuntahan po natin. Doon po ba sa daan na tayo po ay mapapahamak, or doon po sa daan na tayo po ay makakamit ng buhay na ngayon. Saan po yung gusto natin? Siyempre, doon po sa isang daan, doon po yung makakamit po natin ng buhay na ngayon. Amen?